Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong tag-ulan na, makikita nyo marami ang sinisipon at inuubo. Di ba? Noong tag-init, reklamo tayo ng reklamo na sobrang init, sabi natin sana umulan. Ngayong umuulan, ang daming baha, ang daming nagkakasakit. Sana naman tumigil din ang ulan. Ano nga ba talaga ang gusto natin? Alam nyo, yung sinabi ko sa inyo ngayon, may koneksyon yan sa ating mensahe sa hapong ito. Kaya kung titingnan ninyo yung title ng ating mensahe, ang nakalagay dyan ay ang salawahang lahi. Actually, sa wikang Ingles, yung fickle-minded generation or unpredictable generation. Di ko lang makita yung tugmang Tagalog translation. I don't know if this is correct. Yung salawahang lahi, o pwede rin natin sabihin yung pabago-bagong isip na lahi. No? At ang ating pangunahing talata ay makikita sa Mateo chapter 11, verse 16 hanggang verse 19. Nung nakaraang linggo, yung inihayag sa atin ni Doc Rico ay patungkol kay Juan Bautista. No? At ipinakita niya sa atin kung sino si Juan Bautista sa mata ng ating Panginoong Hesus. Diba? Doon niya sinabi simula doon sa verses 13 pababa. Nakita natin doon na si Juan Bautista ay kasama doon sa propesiya sa Lumang Tipan, na kung saan ang sinabi doon sa Lumang Tipan, siya raw ay yung boses na umiiyak o sumisigaw sa ilang at siya rin ang siyang gumagawa o naghahanda ng daan para sa ating Haring Mesiyas. Yung sinasabi ron sa Lumang Tipan ay patungkol kay Juan Bautista. He was the voice crying in the wilderness. Hindi lang yon. Ayon din kay Jesus, ang sabi niya, si Juan Bautista daw, o ang sinabi pala ni Jesus ay, walang tao na ipinanganak ng isang babae na mas hihigit pa kay Juan Bautista. No? Yun ang sabi ni Jesus tungkol kay John the Baptist. Diba? That there was not anyone born of a woman who has risen greater than that of John the Baptist. Wala nang masihigit pa daw sa kanya dito sa mundo. Pero may binanggit din si Jesus, kung naalala nyo pa. Ang sabi ni Jesus na si Juan Bautista daw, kung ikukumpara dun sa pinakamaliit doon sa kaharian niya, ay mas higit pa raw kesa kay Juan Bautista. Ulitin ko kung si Juan Bautista ang pinakadakila sa lahat ng mga tao dito sa mundo, ang sabi ni Jesus, yung pinakamaliit sa kanyang kaharian ay mas higit pa kaysa kay Juan Bautista. Bakit? Sa tingin nyo bakit? Dahil alam nyo, pag tayo ay nasa paraiso na, tayo ay magiging katulad na ni Jesucristo. At yung pinakamaliit na nilalang doon, sigurado yan. Mas higit yan kesa sa kung sino man ang pinakadakila na tao meron dito sa mundo. Hindi lang yon. Sinabi rin ni Jesus na si Juan Bautista daw ay katulad ni Elias o ni Elijah. No, yun ang sabi ni Jesus. Bakit? Dahil maraming similarity sila ni Elijah. Kung titingnan ninyo doon sa pananamit at doon sa kanyang dieta, yung diet niya, very similar sila ni Juan Bautista at ni Elijah. Alam nyo, ang daming sinabi ni Jesus patungkol kay Juan Bautista. Bakit? Dahil si Juan Bautista ay, kung titingnan natin ulit sa Lumang Tipan, siya ang pinauna ng Diyos bago dumating ang Haring Mesiyas. Siya ang binigyan ng ganung klaseng pribilehyo na maging yung tinatawag natin na herald, no, sa wikang Ingles. O yung parang mensahero
ng Haring Mesiyas. Alam nyo, kung titignan ninyo, simula sa chapter 1 hanggang chapter 10 ng Mateo, doon ay inihayag sa atin lahat patungkol kay Hesukristo. Simula doon sa mga propesiya patungkol sa Kanya. Kasama na doon yung Kanyang birhing kapanganakan, di ba? Ano pa? Tungkol doon sa Kanyang mga aral. Yung Beatitudes, kung naalala nyo pa, doon sa Matthew chapter 5. Parang medyo mainit, no? Pwede ba nating lakasan yung aircon ng konti? Maraming nagpapaypay. Okay? So, aside from that, dun sa mga aral na binigay ni Jesus dun sa kanyang sermon on the mount, ano pa? Gumawa pa siya ng mga milagro at iba pang mga klaseng ministeryo. Nakasaad lahat yan simula chapters 1 hanggang chapter 10. Ngayon, pagdating sa chapter 11 hanggang sa chapter 12, dito natin makikita yung tugon ng mga tao. Yung tugon ng mga tao doon sa mga katotohanan na ipinakita sa atin ni Mateo patungkol kay Hesukristo. Yung unang tugon, nung inihayag ito sa atin ni Pastor EJ 2 Sundays ago, ang tugon ni Juan Bautista ay parang nagkaroon siya ng konting pag-aalin-langan. Di ba? Nagduda siya, nag-doubt siya. Bakit? Alam nyo, sasabihin natin parang negatibo yan, di ba? But if you'd look at his situation nung panahon na iyon, una, siyempre, nung pumunta siya rito, ang ipinoproklama niya ay darating na ang Haring Mesiyas, na siyang tagapagligtas ng sanlibutan. At dumating na nga. Tapos ano yung sumunod na nangyari? Siya ay nakakulong. Di ba? Kung kahit sino mang tao na nasa sitwasyon niya siguro, medyo mag-iisip, Panginoon, ikaw nga ba yung inihahayag ko na Panginoon talaga, na Haring Mesiyas na darating? At yun ay tinugon ni Jesus. Di ba? Sinagot niya yan at sinabi niya dun sa disipulo ni Juan Bautista upang ipaabot yan kay Juan Bautista. Pagdududa. Alam niyo itong pag-aaralan naman natin simula sa verse 16 hanggang verse 19, medyo nag-escalate ng konti. From pagdududa, naging, nagkikriticize na sila. Naninita na sila. Hindi pala naninita, namumuna, nagpupuna, or nagrereklamo. No? From doubting to criticizing and complaining. And alam nyo, sa mga susunod na verses pa hanggang chapter 12 na pag-aaralan natin, makikita nyo from doubting, criticizing, and complaining, yung pinakahuli, rejection. Ang pagtanggi na nila talaga kay Hesukristo. Nakakalungkot isipin, nakakalungkot tignan na mababasa natin yan sa Biblia. Pero yan ay katotohanan because this is history. Nangyari na yan . At makikita nga natin na talaga, kadalasan ang tao, imbis na tanggapin na buong buo ang mensahe ng ating Panginoon, kadalasan ay anong ginagawa natin? Itinatanggi natin siya at ang kanyang katuruan. At yan po ang ginawa nitong mga Israelita na ito. Ang ginawa nila, hindi lang siya ay nirereklamo o siya ay pinupuna, sa bandang huli pa, si Jesus ay kanilang itinanggi. Kaya sa oras na ito, ay kung pwede sana ay anyayahan ko kayong magsitayo. Basahin po natin ng sabay-sabay yung ating pangunahing talata sa Mateo chapter 11, verse 16 hanggang verse 19. Sabay-sabay po nating basahin yan. Ngunit, saan ko itutulad ang lahing ito? Ito ay katulad ng mga batang nakaupo sa mga pamilihang dako at tinatawag ang kanilang mga kasama. Sinasabi nila, tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nagluksa kami, ngunit hindi kayo tumangis. Ito ay sapagkat dumating si Juan, hindi siya kumakain ni umiinom, at sinabi nilang siya ay may demonyo. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom, sinabi nila, narito ang isang taong matakaw at manginginom ng alak.
isang taong kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay pinapaging matuwid ng kanyang mga anak. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na muli sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin. Na kami po ay makapagsamba sa inyo sa pamamagitan ng aming pag-awit kanina at sa oras na ito sa pamamagitan ng pag-aral ng inyong salita. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon, sa aming puso't isipan, naway maintindihan namin ang bawat katotohanan na inyong ipapakita sa hapong ito. Panginoon, ang panalangin din po namin ay huwag niyo sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway na si Satanas. Puspusan niyo po kami ng inyong espiritu upang kami ay maging masinop, matiyaga sa pagpapakinig sa inyong salita at sa pag-aaral ng inyong katotohanan. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. 3 punto ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Unang-una, ang sabi riyan, ang lahing ito ay katulad ng batang pabago-bago ang isip. Pangalawa, ang lahing ito ay inakusahang may demonyo, si Juan. Pangatlo, ang lahing ito ay inakusahang matakaw at manginginom ng alak, si Jesus. Okay. Bago natin puntahan yung ating pinakaunang punto, ipaalam ko muna siguro sa inyo kung sino itong sinasabi ni Jesus sa Mateo chapter 11 verse 16 na lahing ito. Sino ba yung lahing yun? Yun ay walang iba kundi yung bansang Israel o yung mga Israelita o itong mga Hudyo na ating tinatawag. Sila yung tinutukoy ni Jesus dito na parang mga batang pabago-bago ang kanilang isip. Kaya kung titingnan natin ulit dito sa Mateo chapter 11, verse 16 to 17, ang sabi riyan, ngunit saan ko itutulad ang lahing ito? Ito ay katulad ng mga batang nakaupo sa mga pamilihang dako at tinatawag ang kanilang mga kasama. Sinasabi nila, tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nagluksa kami, ngunit hindi kayo tumangis. Itong lahing ito, itong henerasyon na ito, itong bansang Israel, o yung mga Hudyo, o yung mga Israelita, ang sabi ng Diyos, ang kanilang pag-iisip daw ay pabago-bago, na parang isang bata. At marami silang, at kung makikita natin, may mga binanggit si Jesus dyan, na kumbaga, yung mga bata daw, pag nasa palengke, at sila ay naglalaro, minsan ang ginagawa nila ay naglalaro sila nung tinatawag nating flute. No? Nagtutugtog sila nung flute. Sa Tagalog ay yung plauta. Tama ba? Plauta yung nakalagay dyan, di ba? And usually, pag may nagtutugtog ng flute, yun ay ginagamit as parang celebration. No, whether may festival or any festivities or kaya pag mayroong ikakasal. Kadalasan yan may prosesyon kasi at may mga tumutugtog at ang ginagamit ay yung tinatawag natin na plauta. So itong mga bata na to, gustong-gusto nilang ginagaya yung mga adults, yung mga mama at yung mga matatandang mga tao na. Ginagaya nila ito as part of their games. So isa na yun, yung pagtugtog ng plauta, habang yung ibang mga bata naman ay sumasayaw. Naalala ko nung bata ako, mahilig din akong gayahin yung mga matatanda, di ba? Na-experience na bang maglaro ng bahay-bahayan? Ha? Nung bata hindi nung matanda na, bawal na yung pag tumanda kayo at nagbahay-bahayan pa kayo. Na-experience nyo ba yun, di ba? Ako, it's either ako yung tatay o ako yung anak na lalaki. Kadalasan ganun yung naglalaro kami ng mga kapitbahay namin. Aside from that, I remember yung pinakapaborito ko is maglalatag kami ng mga bangko o yung mga sila na maliliit, ipoporma namin na parang isang jeep. Tapos ako yung driver, tapos meron akong mga
pasahero sa gilid. Ganun ang laro namin dati. No? And I'm sure, nakaka-relate kayo sa akin dyan. Tama ba? O ako lang? Nung minsan naglaro ako ng manyi-manyika, abay nagalit yung tatay ko. Ba't manyika ang nilalaro mo? No? Pero that is what we do, di ba? We play a lot, and kadalasan, pag naglalaro tayo, ginagaya natin kung ano yung ginagawa ng matatanda. At ganun din po ang ginagawa nitong mga batang Hudyo na nasa palengke. Lalaro sila nung tinatawag natin na parang may festival or any celebration na ang gamit nila ay plauta. Yung iba tutugtog, yung iba sasayaw. Meron namang iba, ang ginagamit ay ano naman, kung ayaw nila nang maglaro, nagsawa na sila dun sa, let's say, yung paglaro ng flute, no? Ang gagawin naman nila minsan, ang gagayahin nila ay yung parang sila ay nagluluksa. No? Pag nagluluksa, ang ginagawa nila, kumakanta sila ng mga awit na pangluksa. Sa wikang Ingles, ang tawag doon ay dirge. D-I-R-G-E. So may mga awit na pangluksa talaga. Sa atin, meron din tayo. Alam niyo ba yung awit na pangluksa natin? Yung pasyon. Alam niyo ba yung pasyon, yung pabasa? Sabi ko sa asawa ko, pipilitin kong maitama ito eh. Nang si Judas. Alam niyo yun? Ay nadulas. Ano ba yun? Si tatlong balbas ang nalagas. Okay. Hindi ko talaga kaya, no? Hindi ako gifted pagdating sa ganyan. Yun ay isang klase ng awit na pangluksa. At alam nyo, yung mga bata, ganun din ang ginagawa nila. Yun ay ginagaya nila, parang minsan siguro nagpo-prosesyon sila, o merong nakalagay sa kahon, na parang may namatay, may nagpo-portray na parang siya yung patay, at yung iba ay kumakanta, at yung iba naman ay umiiyak. Ang sabi ni Jesus, inihalin tulad niya itong lahi ng mga Hudyo, katulad nitong mga bata na ito. Kasi dito sa pinakita ni Jesus, itong mga bata na ito, naglalaro sila ng plauta, kumakanta sila ng mga awit na panluksa. Kaya nila pala ginagawa ito ay upang maisali yung ibang mga bata. Pero dun, yung ibang mga bata na ito, imbis na sumali, ang ginagawa nila ay pinupuna parate itong mga ibang bata na naglalaro. Kaya ang sabi ng mga bata na ito na naglalaro, sabi nila, ano ba talaga gusto nyo? Naglalaro tayo ng plauta, may sumasayaw, ayaw ninyo. Ngayon, ginawa nating ibang laro, pangluksa naman, nagpo-prosesyon tayo, may patay, may umiiyak, ayaw nyo rin. Ano ba talaga ang gusto mo? Itong mga bata na ayaw sumali at puro na lang pampuna ang ginagawa, dito inihahalin tulad ni Jesus yung lahi ng mga Hudyo. Itong bansang Israel. Kadalasan yung bata, kapag sinabi niyang ayaw niyang maglaro nung laro mo, kahit iba-ibahin mo pa yan, isa lang ang ibig sabihin nun, ayaw kanyang makalaro. Tama ba? Kahit anong klaseng laro pa ang gawin mo, ini-invite mo siya at ayaw niyang sumama, isa lang ang ibig sabihin yun. Ayaw kanyang maging kalaro. At itong mga Hudyo na ito, pag bago-bago man ang isip at puro pamumuna na lang at pagkikriticize at pagrereklamo ang kanilang ginagawa, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi sila naniniwala kay Hesukristo. Tayong mga tao, ganun din minsan, di ba? Katulad nung example ko kanina, pagka mainit, nagrereklamo tayo na mainit at sana ay umulan na. Ngayong umuulan na, may reklamo din tayo. Di ba? Kasi ang daming nagkakasakit at ang daming lugar na baha. Ano ba talaga? Alam niyo, minsan sa iglesia, ganun din eh. Pag yung preacher, kung mag-sermon, parating pasigaw at parang galit, ayaw natin. Kasi parang ang sakit naman niyang magsalita. Offensive naman. Pag yung preacher naman, kalmado at mahinahon magsalita, may magrereklamo din, nakakaantok naman yan. Kaya pala marami sa inyo nakanganga, natutulog na.
Pag yung preacher naman sobrang gwapo, hindi ako yun. Si Pastor EJ madalas mahiling magsabi niyan. No? Sasabihin nyo, nadidistract ako sa kanyang kagwapuhan. Kapag pangit naman yung preacher, nadidistract ka rin sa sobrang kapangitan niya. Ano ba talaga ang gusto natin? Dito ay pinapakita ni Jesus yung ugali nitong mga Hudyo na ito. Na kaya sila ganun na pabago-bago ang isip ay sa kadahilan ng hindi sila naniniwala kay Kristo. At hindi lang yun, pati na rin kay Juan Bautista. Kung titignan ninyo sa Mateo chapter 11 verse 18, ito na yung ating pangalawang punto. Sabi riyan, ito ay sapagkat dumating si Juan, hindi siya kumakain ni umiinom, at sinabi nilang siya ay may demonyo. Biro nyo, inakusahan nitong mga Hudyong ito na si Juan Bautista daw ay may demonyo. Meaning to say, sinasaniban daw siya ng demonyo. Pero kung titignan nyo yung verse ulit na yon, bakit kaya sinabi ni Jesus na si Juan Bautista ay hindi kumakain at umiinom? Ano kaya ang ibig niyang sabihin doon? Talaga bang hindi siya kumakain at hindi umiinom? Para maintindihan natin lalo ito, tingnan natin yung pagkatao ni Juan Bautista. Ano ba si Juan Bautista? Alam niyo po, si Juan Bautista ay isang, tinatawag natin sa wikang Ingles, ay isang Nazirite. Sa Tagalog ay Nazareo. Hindi Nazareno. Ang Nazareno ay taga Nazareth, no, or Nazarene. Ang Nazirite o yung Nazareo ay isang klaseng tao na parang may panata siya sa Diyos. Tingnan natin dito sa Bilang chapter 6 verse 1 hanggang verse 4. Bilang chapter 6 verse 1 hanggang verse 4. Ang sabi rito, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sinumang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata ng isang Nazareo upang tumalaga sa Panginoon, ay hihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin. Siya ay hindi iinom ng suka ng alak o tubang nakalalasing. Niiinom man ng anumang katas na galing sa ubas o kakain man ng sariwang ubas o pasas. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat. Si Juan Bautista ay isang Nazareo. At ang isang Nazareo ay hindi yan tumitikim o umiinom ng alak. O kahit man lang katas na galing sa ubas. O yung mismong ubas, hindi sila kumakain. Yan ay kasali sa kanilang panata. Hindi lang yun Makikita pa natin later on, pati sa pagkain nila. Meron din silang certain diet. Pero bago yan, tingnan muna natin ulit yung sa Lucas chapter 1 verse 15. Ano ang sabi sa Lucas chapter 1 verse 15? Mahina na yata yung baterya nung aking pinipindot. Okay, Lucas 1 verse 15, ang sabi riyan, ito ay sapagkat siya ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon, kailanman ay hindi siya iinom ng alak at ng matapang na inumin. Siya ay mapupuspos ng banal na espiritu mula pa sa bahay bata ng kanyang ina. So dito makikita natin ang ibig sabihin ni Jesus sa hindi pag-inom ni Juan Bautista, ang ibig sabihin nun ay hindi siya umiinom ng alak. Hindi siya umiinom ng alak. Katulad na lang nitong sinabi ni Maria kay Elizabeth, di ba? Na makikita natin na itong bata, anong nagkita pala si Maria at si Elizabeth, at nung sinabi roon ng Biblia na si Juan Bautista
ay hindi titikim ng kahit na anong alak o kahit anong matapang na inumin. At kung titingnan din natin dito sa Mateo chapter 3 verse 4, ang sabi riyan, ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Alam ninyo, si Juan Bautista, ang kanyang tirahan ay hindi nasa Ayala Alabang o nasa Las Piñas or kung nasa kahit sa anong syudad. Hindi siya nakatira sa isang kondo. Siya ay nakatira sa isang ilang, no? Sa kagubatan, sa isang secluded area na hindi basta-basta napupuntahan ng tao kung hindi siya magpapakita. Ganong klase ang tinitirhan ni Juan Bautista. Kaya nga ang tingin sa kanya ng ibang tao, imbis na propeta, ang tingin sa kanya ay parang isang ermitanyo. Alam niyo yung ermitanyo, di ba? Parating nakatago lang sa kuweba at paminsan-minsan lang siya lumalabas. At makikita niyo rin, si Juan Bautista, hindi siya pumupunta sa syudad o sa bayan para mangaral. Ang nangyayari parati, yung mga tao ang pumupunta sa kanya at pinapakinggan yung kanyang pangaral. Hindi lang yun, siya ay nagbabautismo din, di ba? At tandaan ninyo, yung kanyang pagbautismo sa mga tao doon ay hindi yung bautismo na ginagawa ni Jesus. Ang bautismo ni Jesus, pag ikaw ay nagpabautismo, ang ibig sabihin nun, ikaw ay nakikiisa kay Jesus. Ikaw ay, kumbaga ay idinideclare mo na ikaw ay isang alagad na ni Jesus. Kapag tayo ay nagpabautismo sa panahon natin ngayon. Pero nung panahon ni Juan, pag siya ang nagbabautismo dun sa mga tao, isa lang ang ibig sabihin nun. Yun ay yung tinatawag natin ng bautismo patungo sa pagsisisi. No? Bautismo patungo sa pagsisisi. Kaya sila nagpapabautismo dahil ipinapakita nila na sila ay nagsisisi. Dahil alam ninyo, yung mensahe na ibinigay ni Juan Bautista nung siya ay nandito pa sa lupa, ang mensaheng kanyang ipinangaral ay ito, magsisi kayo. Yun ang kanyang mensahe. At kung ang tao ay nagising dun sa kanyang pagkatulog na naintindihan niya na siya ay isang makasalanan at kailangang magsisi, automatic yan. Magpapabautismo yan kay Juan Bautista. Kaya siya tinawag na Juan Bautista. Hindi niya apelyido yung Bautista. Okay? Ang ibig sabihin lang noon, siya ay nagbabautismo kasi ng tao. Kaya naging Juan Bautista. Sabi nga ni Jesus sa kanya, ang pakilala nga ni Jesus sa kanya na siya ang pinakadakila sa lahat ng mga tao na ipinanganak ng isang babae. At siya ay inihalin tulad din ni Jesus kay Elijah. Pero alam nyo, kung yan mga salita na yun ay galing kay Jesus, alam nyo kung ano naman ang sinabi nitong mga Hudyo patungkol kay Juan Bautista. Ang sabi sa kanya, siya ay sa demonyo daw. Siya ay sinasaniban daw ng demonyo. At hindi lang yan sinabi kay Juan, pati na rin kay Jesus, sinabi rin yan nitong mga Hudyong ito. Kung titingnan ninyo sa Juan chapter 10 verse 20 to 21, ang sabi riyan, marami sa kanila ang nagsabi, siya ay may demonyo at nahihibang. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi ng iba, hindi ito mga pananalita ng isang inaalihan ng demonyo. May kapangyarihan bang makapagpamulat ng mata ang demonyo? Ang sabi ng mga Hudyo, ng mga Pariseo at ng mga Eskriba, na si Jesus daw ay may demonyo at nahihibang. Naranasan nyo na ba na kayo ay sabihan ng ibang tao na may sa demonyo ka siguro o kaya ikaw ay nasisiraan na ng bait sa iyong pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Nangyari na ba sa inyo yan? Tingin ko parang nakwento ko na sa inyo ito before, pero
for the sake of this message, ikukwento ko ulit. Naalala ko yung si Papa ko, doon sa tirahan namin, doon kami nakatira sa isang maigsing o makipot na looban. Dikit-dikit din yung bahay noon. Tapos may mga kapitbahay kami ng mga Kristiyano. At nag-i-invite sila parati na umattend kami nung panahon, bata pa lang ako either yung children's ministry, and I remember even in high school, yung youth ministry nila. Pero hindi ako pumupunta. Kasi pinagbabawalan ako ng tatay ko. Sabi niya sa akin, alam mo ba yung mga tao na yan, yung mga mahihilig magbasa ng Biblia, nasisiraan ng bait yan. Kaya huwag kang sasama sa kanila. Huwag kang magbabasa ng Biblia. Pero alam nyo, in-enroll niya ako sa isang Christian school. Na kung saan, nagbabasa kami na may subject pa kami na Bible. But anyway, kasi yun yung malapit sa bahay namin noon Kaya sinasabi niya sa akin ganun. And now I realize, ganun nga pala ang tingin ng mundo sa atin. Pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ang mapapansin kasi ng tao, nag-iiba ang iyong personality. Minsan, inoffend ka na, sinaktan ka na, imbis na nagalit ka, mabuti pa rin ang pakikitungo mo sa kanila. Ang dating sa kanila niyan, nasisiraan ka na ng bait. Parang hindi normal. But you know what? Tayo bilang Kristiyano, sinusunod lang natin yung sinasabi ng Diyos, di ba? Dito sa Biblia. Kaya yung dinanas dito ni Juan Bautista at ni Jesus, I am sure kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, na ikaw ay tunay na sumusunod sa kanyang salita, sigurado yan na e-experience nyo itong sinasabi ko. Itong naranasan ni Kristo Jesus, ni Juan Bautista, sigurado ko ay naranasan din ninyo. Kaya nga itong mga batang ito, na sinabi ni Jesus, hindi mo maintindihan. Pag maglaro ng plauta at magsasayaw, ayaw nila. Pag kakanta ng kantang panluksa at kunyari ay umiiyak at nagluluksa, ayaw din nila. Ito raw yung bansang Israel, na kahit ano ang sabihin niya, na kahit ano ang sabihin ni Juan Bautista, ay ayaw nila. Bakit? Ayaw nilang makalaro si Jesus Ayaw nilang makalaro si Juan Bautista. Ang ibig kong sabihin, hindi nila pinapaniwalaan ang sinasabi ni Jesus. Ayaw nilang paniwalaan na si Jesus ang tunay na Haring Mesiyas. Kaya bali-baligtarin mo pa man din yung salita ng Diyos sa kanila, hindi pa rin nila maiintindihan yan. Kaya ang dating nila tuloy ay pabago-bago ang isip. Kung titingnan natin dun sa ating pinakahuling punto, sa Mateo chapter 11, verse 19. Dito makikita natin, inakusahan naman si Jesus na isang matakaw na tao at manginginom ng alak. Mateo 11:19, ito yung sabi rito. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom, sinabi nila, narito ang isang matakaw at manginginom ng alak, isang taong kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay pinapaging matuwid ng kanyang mga anak. Dito, inakusahan ng mga Hudyo na si Jesus ay isang matakaw na tao. Sa wikang Ingles, isang glutton o a gluttonous man. Yun ang sabi sa wikang Ingles. At isang manginginom ng alak. Yun ang paratang kay Jesus. Kanina, ang paratang kay Juan ay ano? Isang sinasapian ng demonyo. Kay Jesus naman, manginginom at matakaw. Bakit kaya ganun ang sinabi? Tandaan nyo kanina, si Juan Bautista, dumating siya, ibang itsura niya Dumating siya, nung nakita siya ng tao, ang damit niya ay buhok ng kamelyo. Di ba? Parang yan sa mga, tawag dito sa mga Hudyo, parang sackcloth, na tuwing sila ay nagluluksa, yun ang suot-suot nila. At ano pa? Kung titingnan niyo siguro ang itsura ni Juan Bautista, mahaba ang balbas, mahaba ang buhok, hindi nag-aahit. Di ba? Mukhang nagluluksa. Tama ba?
Kung titingnan ninyo naman si Jesus, nung siya ay dumating, hindi katulad ni Juan Bautista. Si Juan Bautista, parate nasaan? Nandun siya sa ilang. Nandun siya sa kagubatan. Doon siya nakatira. Pwede nga nating sabihin na siya ay parang anti-social. Hindi siya mahilig makihalubilo sa tao. Si Jesus, nung dumating, diretso siya doon sa mga tao. Nilapitan niya ang mga tao. Si Juan Bautista ay parang hinahahambing ni Jesus doon sa mga batang naglalaro na parang sila ay nagluluksa. Si Jesus naman, ang inihalin tulad nila doon sa mga batang nagse-celebrate, no? Parang may festivities, parang may piyesta. Kasi nung si Jesus ay dumating at nakihalubilo siya doon sa mga taong makasalanan, ano ang tawag sa kanya? Siya ay isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak. Si Juan Bautista naman, dahil mukhang nakatago, mukhang ermitanyo, ang tawag naman sa kanya ay may sa demonyo. Tingnan natin sa Mateo chapter 4 verse 23. Ang sabi riyan, nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga. Ipinangangaral niya ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Nagpagaling siya ng lahat ng uri ng sakit at panghihina ng katawan ng mga tao. Si Jesus, hindi katulad ni Juan Bautista. Si Juan Bautista, nandun lang sa kagubatan, naghihintay ng taong dumating at makinig sa kanya. Si Jesus iba. Pinuntahan niya yung mga tao at inihayag niya ang kanyang mensahe. Though ang mensahe nila ay pareho, di ba? Ano yung mensahe ni Juan Bautista? Mangag-sisi kayo. Ang mensahe rin ni Jesucristo ay ano? Mangag-sisi kayo. Parehong mensahe, ibang pamamaraan. Ang pamamaraan ni Jesus, nakihalubilo siya sa mga taong makasalanan. Tingnan natin dito sa Mateo chapter 9, verse 10 to 11. Ang sabi rito, nangyari na nang si Jesus ay nakaupo sa hapagkainan ng bahay, narito dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay umupo upang kumain kasama niya at ang kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit ang guro ninyo ay kumakain kasalo ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan? Alam niyo si Jesus, nung pumunta siya rito, may pakay siya may misyon siya. At alam niya kung ano ang misyon niya. Puntahan itong mga taong makasalanan at ihayag ang salita. Pinupuntahan niya yung mga prostitutes, yung mga tax gatherers, yung lahat, kumbaga sa mata ng mga Pariseo, yung mga itinatapon ng lipunan, yun ang pinupuntahan ni Jesus. Hindi lang yun Pinuntahan pa niya yung mga bahay nila at nakisalo sa kanilang pagkain at pag-inom. Hindi issue dito yung kanyang pagkain at pag-inom. No? Ang issue dito ay yung pakikihalubilo niya doon sa mga taong makasalanan. Yun ang itinitira sa kanya nung mga Pariseo na ito. Bakit ka nakikisalo dito sa mga makasalanang tao na ito? Kaya sila nagagalit. Kaya sila naiinis kay Jesus dahil nakikita niya na sinasabi mo ikaw ang Mesiyas pero nakikihalubilo ka dito sa mga taong ito. At yung mga tinuturo ni Jesus, kaya din sila galit na galit, yung tinuturo kasi ni Jesus ay parate kabaligtaran nung mga itinuturo nitong mga Pariseo at nitong mga eskriba. Kaya sila galit na galit kay Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, kung titingnan natin dun sa mga susunod na verses pa, sa verse 12 and 13, pakinggan yung maigi ito. Ang sabi rito, ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit.
Humayo kayo at pag-aralan ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain sapagkat naparito ako. Hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Upang magsisi. Si Jesus, imbis na iwasan yung mga itinatapon ng lipunan, anong ginawa niya? Nakihalubili siya. Yung pakikipag-associate ni Christ dun sa mga taong ito, hindi ibig sabihin ay nakisama siya. Ang sinasabi lang natin ay pinuntahan niya itong mga tao na ito at nakihalubilo. Pero hindi natin sinasabi na ginaya niya yung ginagawa nitong mga taong ito. Pinuntahan niya ito dahil meron siyang pakay. At ano yun? Upang ipahayag ang kanyang mensahe na dapat silang magsisi. Meron lang akong warning. May ibang mga Kristiyano kasi, quote-unquote Kristiyano, na ginagamit ito bilang, itong passage na ito, bilang excuse para makapunta sila sa beer house o sa bar at makapag-share ng salita ng Diyos. No? Magte-table sila ng GRO, bibigyan ng mainom, pati sila umiinom at sasabihin, kaya ako ginagawa yan ay para ano? Ma-sharean ng salita ng Diyos. Kalokohan yun pagka ganon ang sinasabi. Hindi ganon ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus. Naintindihan niyo ba yung aking sinasabi? Malinaw ba? Ang ating Panginoong Diyos, imbis na iwasan ang mga taong makasalanan, siya ay nakihalubilo. Pinuntahan niya ang mga tao upang ipahayag ang kanyang salita. Kaya nga di ba sinabi niya sa kanyang utos bago siya umakyat sa langit, sabi niya, "Go, therefore, and make disciples." Hindi niya sinabing, you have to wait. Maghintay ka at hintayin mong taong may lumapit sa inyo bago mo ihayag ang salita sa kanya. Every opportunity that you have, bawat pagkakataon na meron tayo, dapat ay inihahayag natin ang salita ng Diyos. Ngunit itong mga Pariseo na to, hindi nila maintindihan yan. Para sa kanila, ang kabutihan, ang siyang paraan para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi si Jesus. Para sa kanila, ang mas importante ay yung panlabas na kabanalan o yung outward piety na sinasabi natin. Kung titingnan ninyo sa panlabas na anyo, sila ay napaka-banal. Makikita nyo silang nananalangin sa daan, makikita nyo silang nag-aayuno, kasi pinapakita nila mismo na sila ay nag-aayuno. Makikita nyo sila na nagbibigay ng kanilang ikapo, ina-announce pa nila yun. Pati yung kanilang pagtulong sa ibang tao. Lahat yun ay pakitang tao. Para maipakita na sila ay mga matuwid at banal na tao. Pero kung titignan ninyo ang katuruan ni Jesus, walang kwenta yung panlabas na kabanalan, yung panlabas na kabutihan. Ang importante ay yung nilalaman ng ating mga puso. Ano ba ang katuruan ng mga Pariseo kung naalala nyo pa yung Sermon on the Mount? Ang mga tinuturo nila parati, pag sinabi nilang huwag kang pumatay, kautusan ng Diyos yan, hindi ba? Huwag kang pumatay. Para sa kanila, hanggat hindi mo ginagawa sa akto, ay hindi ka pa guilty dun sa kasalanan na yun. Pero sa katuruan ni Jesus, nagalit ka pa lang sa iyong kapatiran, ano na yun? Pagpatay na ang kasalanan na yun. Pangangalunya. Sabi ng mga Pariseo at mga eskriba, hanggat hindi mo ginagawa sa akto, lusot ka pa. Hindi ka pa nagkakasala. Pero sa Panginoong Diyos, ano ang itinuro niya? If you lust pa lang ngayon, nasa isip mo pa lang, no? Ikaw ay nagkaroon na ng makamundong pagnanasa para sa isang tao na yon, yan ay ano na? Pangalunya na yan. Kasalanan na yan. Hindi maintindihan yan ng mga Israelita na ito. Ang nasa isip nila, kaya ibinigay sa atin yung kautusan
Literally, nasa kanila ang kautusan. Hawak nila eh. Ibinigay sa kanila ng Panginoong Diyos eh. Ang iniisip nila, kaya ibinigay sa kanila yan, dahil sila ay karapat-dapat. Kaya nila naiisip ngayon na sila ay mas higit kaysa sa ibang tao. Na sila kahit sa puso ay marumi, basta't panlabas na kaanyuan ay maayos sila, ligtas pa rin sila. Ang hindi nila alam, yan ay maling interpretasyon doon sa salita ng Diyos o sa kautusan ng Diyos. Dahil kung babasahin mo kahit yung lumang tipan, ang ating Panginoong Diyos, parati yan ay nakatingin sa puso ng tao. Hindi dun sa ating panlabas na anyo o panlabas na gawain. Ito pa ang sinabi ng mga nung mga Israelita patungkol kila Juan at kay Jesus sa Lucas chapter 7 verse 33 to 34. Basahin nga natin ng sabay-sabay yan, Lucas 7:33 to 34. Ito ay sapagkat ng si Juan at sinasabi ninyo, siya ay may demonyo. Nang ang anak ng tao ay dumating, siya ay kumakain at umiinom, at sinasabi ninyo, siya ay taong matakaw at manginginom ng alak, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ano ba talaga? No, kulang na lang sabihin ni Jesus, ano ba talaga? Alam nyo, ako ay naniniwala, kaya ganun ang tugon nitong mga Israelita na ito ay sa kadahilan ng hindi sila naniniwala kay Kristo Jesus. That's the only reason. Kaya kahit ano ang gawin ni Jesus, kahit anong gawing pag-share ni Juan Bautista o ni Jesus sa Ebanghelyo ng Diyos, hindi sila maniwala ay sa kadahilan ng hindi nila tinatanggap si Jesus bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas nila. At hanggat hindi dumating sa pagkakataon na tanggalin ng Diyos yung veil na nakatakip sa kanilang mata, hindi nila talaga maiintindihan ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. Kung titingnan natin dito sa Marcos chapter 4, Marcos chapter 4 muna. Okay. Basahin ko na lang po. If you have your Bibles with you, buksan ninyo sa Marcos chapter 4, verse 11 hanggang 12. Ang sabi rito, sinabi niya sa kanila, ang makaalam ng hiwaga ng paghahari ng Diyos ay ibinigay sa inyo. Ngunit sa kanila na nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa talinhaga. Ginawa ko ito sa ganitong paraan upang sa pagtingin sila ay makakakita, ngunit hindi makakatalos. Sa pakikinig sila ay makakarinig, ngunit hindi makakaunawa. Kung hindi gayon, sila ay manunumbalik at ang kanilang mga kasalanan ay mapapatawad. Ang sabi ni Jesus, these people will be forever hearing but never understanding. Parati nilang mababasa, maririnig ang salita ng Diyos, pero hindi nila maiintindihan. At hanggat hindi tanggalin ng Diyos itong veil na nakatakip sa kanilang mata, hindi sila makakarating sa kaligtasan. Akala nila kasi, dahil ibinigay sa kanila ang kautusan, sila ay ligtas na. Hindi po. Ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa pananampalataya kay Jesucristo at paniniwala sa Kanyang salita. Kung iniisip ninyo na ang inyong mabubuting gawa ang siyang makakaligtas sa inyo, yan ay maling-mali po. Dahil yun ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus na itong mga Hudyo na ito, na akala nila dahil sa kanilang panglabas na kabanalan, sila ay maliligtas. Tandaan ninyo, ang tinitignan parati ng Panginoong Diyos
ay ang ating mga puso. Kaya kung titingnan ninyo dito sa Lucas chapter 18 verse 10 to 14, ang sabi rito, 2 lalaki ang umahon sa templo upang manalangin, ang isa ay pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin siya sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako katulad ng ibang tao. Hindi ako katulad nila na mga mangingikil, mga hindi matuwid at mga mangangalunya. Hindi rin ako katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng bagay na aking tinatangkilik. Ngunit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay hindi man lamang niya itinataas ang kanyang paningin sa langit. Sa halip ay kanyang binabayo ang kanyang dibdib. Sinabi niya, Diyos, pagkalooban mo ako ng iyong habag. Ako na isang makasalanan. Verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay umuwi sa kanyang bahay na pinaging matuwid at ang isa ay hindi. Ito ay sapagkat ang bawat isang nagtataas sa kanyang sarili ay ibababa at ang bawat isang nagpapakumbaba ay itataas. Dito sa istoryang ito, sa talinghagang ito, ano ang nakita natin? Saan nakatingin ang ating Panginoong Diyos? Sa puso. Hindi doon sa iyong ginagawa. Ang gaganda nga ng ginagawa nitong pariseyo na ito, di ba? Nag-aayuno siya, nagbibigay siya ng ikapo at kung ano-ano pa. Pero anong sabi ng Diyos? Hindi siya ang magiging matuwid sa harapan niya. Kundi sino? Yung maniningil ng buwis na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Na umamin na siya ay isang makasalanan at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Alam niyo itong mga Hudyo na ito, lalo na yung mga pariseyo at mga eskriba, tinuring pa naman silang mga taong may pinag-aralan, mga taong matatalino dahil pinag-aaralan nila ang kautusan ng Diyos. Pero ang nakakalungkot ay parati nilang nami-misinterpret yung kautusan ng Diyos. Parati inaaral nila ito na may pag-iisip na kung paano sila makikinabang sa utos na yon. At pahirap naman doon sa ibang mga tao. Alam ninyo, ang salita ng Diyos, hindi pwedeng subjective yan. Ang salita ng Diyos, tandaan ninyo, hindi iba-iba ang interpretasyon. Hindi pwedeng interpretasyon ni Brother Ronnie ay ganyan, ang interpretasyon ko ganyan, at ang interpretasyon nyo naman ay ganyan. Hindi. Ang salita ng Diyos, meron lamang isang interpretation. Isa lang parate ang sinasabi ng Diyos, hindi pa iba-iba. Ito lang yung problema. Kadalasan ang tao, mali-mali ang pagkaintindi sa kanyang salita. Kaya nga nung si Jesus, nung tinuro niya ang kanyang kautusan, di ba? Itinuro niya yung kanyang kautusan eh. Thou shalt not commit murder, thou shalt not commit adultery, di ba? Itinuro niya yon. Siya ang karapat-dapat na magturo. Bakit? Kasi siya ang nagbigay ng utos na yun eh. Nung tinuro niya yan sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad, nabigla nga sila, di ba? Kasi ang sabi niya, pag ikaw ay nagalit sa iyong kapwa, you are guilty of what? Murder. Pag ikaw ay nagkaroon ng makamundong pagnanasa sa isang tao, you are guilty of what? Adultery. Ganoon katindi ang kautusan ng Diyos. Pero iba ang dating sa mga Hudyong ito. Kaya mali-mali ang kanilang pagtuturo. Alam ninyo, marami ding ganong klaseng tao sa panahon natin ay nandirito. Yung sila ay magaling lamang sa pamumuna, pagrereklamo, tapos ang pagtingin sa salita ng Diyos ay mali-mali pa. Itong mga taong ito, kadalasan ay may mababaw na pagkakaintindi sa salita ng Diyos. Kaya doon sa kanilang pamamalakad o sa pamamalakad ng kanilang personal na buhay, sa kanilang pamilya o pati na rin sa kanilang trabaho o sa kanilang negosyo,
mali-mali. Hindi naaayon sa salita ng Diyos. Pero sinasabi nila sila ay Kristiyano. Pero kung titignan mo sa kanilang pamamalakad, sa kanilang metodolohiya, hindi naaayon sa salita ng Diyos, kundi naaayon sa ideya ng tao. Ang nakakalungkot, minsan pati sa iglesia, na imbes na ang susunduin natin ay yung pamamaraan ng Diyos na naaayon sa kanyang salita, minsan nasasapawan pa ito ng mga ideolohiya ng tao, ang pamamaraan ng tao, para lang maipalaganap ang kanyang salita. At yan ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Maraming mga iglesia na kung titingnan mo, pag sila ay nagko-conduct ng service na katulad nito, hindi na mukhang salita ng Diyos ang ipinapangaral. Mukha ng parang isang seminar. Dahil ang pinapangaral nila ay yung kanilang sariling mga eksperyensya at katuruan ng mga tao. Yan ang ginagawa nitong mga Hudyong ito, na hindi nalalayo sa panahon natin. Kung hindi tayo maging maingat, ay pwede rin tayong maging katulad nitong lahi na pabago-bago ang isip. Bakit pabago-bago? Hindi kasi sila tunay na naniniwala na si Kristo Jesus ang tagapagligtas, na ang kanyang salita ay talagang galing sa kanya. Kung titignan natin yung huling verse ko na sa Gawa, mga Gawa chapter 17, verse 10 to 11. Ang sabi riyan, kinagabihan ay agad-agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas papuntang Berea. Pagdating nila roon sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Sila ay higit na mararangal na tao kaysa sa mga taga-Tesalonika. Tinanggap nila ang salita ng buong sigasig. Sinaliksik nila ang mga kasulatan araw-araw kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ito yung tunay na Kristiyano. Ito yung tunay na mananampalataya. Na pag naihayag sa kanila ang salita ng Diyos, hindi sila nakokontento na nakikinig lang sila o di kaya natutulog habang nakikinig. Hindi sila nakokontento ng ganyan. Mas nakokontento sila na kanilang, sinasaliksik. No? Ang ibig sabihin ng sinasaliksik sa English ay examine. Kumbaga, kina-counter-check nila kung ang sinasabi nitong mga ngaral na ito ay tama o naaayon ba sa salita ng Diyos o hindi. Ganon yung mga mananampalataya sa Berea. And I truly hope na ganon din yung mananampalataya ng Filipino Church. Na hindi kayo nakokontento sa sinasabi ng mga ngaral dito. Kayo mismo, pinag-aaralan ninyo yung salita ng Diyos. Alam niyo, uulitin ko sa inyo, ang issue dito ay hindi yung pamamaraan ng paghayag ni Juan Bautista ng salita ng Diyos o ni Jesus, yung paghayag niya ng kanyang katotohanan. Hindi issue dito no kung kanino yung mas tama, kay Juan Bautista o kay Jesus. Hindi yun ang issue. Ang issue nga rito ay yung itong mga tinatawag nating salawahang lahi. Itong mga lahi na pabago-bago ang isip, itong mga Hudyong ito. Na kaya sila pabago-bago ang isip, na kahit anong presentation mo ng salita ng Diyos sa kanila, ay hindi nila tinatanggap. Bakit? Hindi kasi sila naniniwala kay Kristo Jesus at sa kanyang salita. Hindi nalalayo yan sa panahon natin ngayon. Katulad ng sinasabi ko kanina, marami ngayon na mga iglesia na ang ginagamit na pagpahayag sa salita ng Diyos ay sa pamamaraan ng tao at hindi sa pamamaraan ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit ganon? Isa lang ang kadahilanan nun. Dahil ang tingin natin sa salita ng Diyos ay mababa. Oo, pag pinakita sa inyo, ano yan? Yung hawak niyong libro, aklat, ano yan? Biblia yan, salita ng Diyos. Kung sinasabi mo nga talagang salita yan ng Diyos, ang tanong ko ngayon, pinag-aaralan mo ba? Inaalam mo ba kung ano ang kalooban sa iyo ng Diyos?
Ngayon, kung sinasabi mo, hindi, kasi wala akong panahon, malamang hindi ka talaga naniniwala na yan ay salita ng Diyos. Kasi kung naniniwala ka na yan ay salita ng Diyos, araw-gabi, pag-aaralan mo yan, titignan mo kung anong sinasabi ng Diyos sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Gusto mong malaman kasi gusto mong maituwid ang iyong buhay. Pero kung hanggang dito lang ang iyong paniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos at parati lang nakatago doon sa cabinet at yung ipis at daga ang naboborn again, abay, malabo yan na sinasabi mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano at tunay na naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya ang panalangin ko sa inyo, mga kapatid ko, para sa ating lahat, ay magkaroon tayo ng mataas na pananaw sa salita ng Diyos. Na kung talagang naniniwala ka na si Kristo ang tagapagligtas natin at ang Biblia ay ang kanyang salita, pag-aralan mo yan, araw at gabi, oras-oras, sa lahat ng pagkakataon na meron ka, gawin mo yan. Alam nyo, mapapansin nyo, pati mga anak ninyo, susunod yan. I'm talking through experience. Dahil nangyayari po yan sa akin. Okay? Yun lamang po, tayo po ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan na aming natanto mula sa inyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, na kaming mga tao ay pawang mga makasalanan. At walang paraan sa sarili naming kakayanan ang mailigtas namin ang aming sarili. Ang kailangan po namin ay lumapit sa inyo, magpakumbaba, katulad nung maniningil ng buwis na yon, na magpakumbaba at aminin na kami ay makasalanan. Yun lamang po ang paraan na kami ay makakapunta sa inyong kaharian. Kaya Panginoong Diyos, tinataas ko po sa inyo ang aking mga kapatid na nandirito ngayon, na dito sa mga katotohanan aming napag-aralan, sana po ay aming maisabuhay. At tunay nga na paglabas namin sa lugar na ito, sa bawat taong aming makahalubilo, makikita talaga nila si Jesucristo sa aming buhay. Katulad ng ginawa ninyo, Panginoong Jesus, na kung saan kayo ay nakihalubilo sa mga taong makasalanan. Sana kami rin bilang mga Kristiyano ay magkaroon din ng ganung awa, ganung habag sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. Na kami ay gagawa ng paraan, hindi lamang sa pamamaraan ng panalangin, kundi sa aktual na paraan na kung saan kami ay lalapit sa kanila at aming ihahayag ang inyong kabutihan, ang inyong salita. Maraming salamat pong muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.